Mga kabayan, pansamantalang mananatili sa Philippine Custodial Center itong si Pastor Apollo Quiboloy. Ito ay habang hiniintay pa ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court 159 sa inihaing petisyon ng kampo ng religious leader na mailipat si Quiboloy sa Veterans Memorial Center sa Davao. Samantala, ang apat na kasamahan ni Quiboloy ay iniutos na ilipat sa Pasig City Jail kaugnay ng dalawang kaso ng qualified human trafficking. Dahil dito maghahain ng motion for reconsideration ang abogado ni Quiboloy para sama-sama sila sa isang kulungan lang dahil nakakaawa daw ang sitwasyon ng pastor sa kanyang selda. Naawala ko ni Pastor kasi kung matuloy, siya lang ang isa maiwan dito. So it's not only about the situation, mainit. He is already 74, 75 years old, so bang init. Kahit music, walang music. Kahit social media, imagine kung wala kayong social media, kayong lahat dito, ano maramdaman ninyo? So walang social media, walang TV, kahit music man lang na religious songs. Samantala, ipinahayag ng PNP sa pamamagitan ni PNP spokesperson Jean Pardo na ibinasura ng korte ang hiling ni Quiboloy na makulong sa detention facility ng militar. Kaya naman hospital arrest ang panibagong hirit ng religious leader. Here po yung mga motions po na in-enter po, and motion and manifestation po na in-enter po ng mga lawyers po ng mga accused, particularly yung transfer po nila from the custodial facility to AFP since nag-submit na rin po ng formal reply po ang AFP objecting doon sa motion po nila na i-transfer po from AFP and PNP, so dininay na po ng court yun. At sa kaugnay na balita, matapos ang halos 10 taon, sa wakas muling nakaharap ni Amanda, isang complainant itong si Pastor Apollo Quiboloy. Pero sa halip na sa loob ng KOJC compound sa Davao City, ito ay sa korte na kaugnay sa mga reklamong human trafficking na isinampa nito sa religious leader at sa apat na iba pang akusado. Ayon kay Amanda, hinihikayat niya ang iba pa niya mga kasamahan na nakaranas ng pang-aabuso ni Pastor na lumatad na dahil sa wakas ay natuldukan na rin ang matagal nang hindi makataong gawain ng Pastor matapos mahuli at makulong ito ng mga otoridad. Nandito na po yung kaso. Sana po yung ibang biktima lumabas at maglakas ng loob. Sa sobrang tagal ng panahon na nandito ako, hindi po ako bumitaw. Lumapit kayo sa Department of Justice para matulungan namin kayo. Ayon pa kay Amanda, malakas ang paniniwala niya na makakamtan nito ang hustisya kung saan ay sinimulan siyang abusuhin ng pastor noong 17 taong gulang pa lang siya at ngayon ay 23 years old na siya at ito ay kahit 10 taon na ang nakalipas. Ayon pa sa complainant, sobrang saya ng kanyang nararamdaman dahil sa tagal ng panahon ay hindi niya akalaing mahuhuli ang pastor kasama ang apat na iba pa. Ang naramdaman ko po talaga is sobrang saya. Kasi po, hindi ko naman po talaga ine-expect na mahuhuli siya sa tagal-tagal ng oras na nagtago siya. Kasama pa yung iba. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Yan ang mensahe ni Pastor Apollo Quiboloy sa mga taga-suporta niya at sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sinabi niya yan matapos niyang maghain ng not guilty plea para sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Nanindigan silang inosente ang pastor. Not guilty, yun lang. Hindi wala siyang kasalanan eh. Not guilty plea rin ang inihain ng apat na kapwa niya akusado. Yun nga lang, hindi natuloy ang pre-trial ng kaso dahil maliban kay Quiboloy, walang abogadong dumating para sa ibang akusado. Sa October 17, itinakda ang pre-trial ng kaso sa Pasig RTC, kasabay ng arraignment o pagbasa ng sakdal. Naghain ng motion ang kampo ni Quiboloy
para mailipat ang kustodiya niya mula sa PNP Custodial Center patungong Armed Forces of the Philippines. O di kaya i-house arrest na lang dahil bukod sa health concerns, may banta raw sa seguridad ng pastor. Pero tinutulan niya ng prosekusyon at iniutos ng korte na ibalik sa PNP Custodial Center si Kibuloy. Giit ng PNP, kaya naman nilang siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng pastor. Qualified human trafficking po. Supposedly po ngayong araw po ay magsasagawa po sana ng pre-trial din after po nilang mag-arraignment. But prior to the arraignment po ay nagkaroon lang po ng mga minor corrections as to the middle names no po ng mga akusado, so for purposes of amending the information po. So nag-enter din po ng respective appearances po nila yung mga lawyers po ng mga accused as well as yung ating mga public prosecutor. So binasahan po sila ng information at like I said earlier, so lahat po sila ay nag-plead not guilty doon po sa 2 counts po ng qualified human trafficking po. Immediately thereafter po ay nag-request po yung mga defense lawyers kung pwede pong i-defer yung pre-trial because kailangan pa po nila ng ample time para pag-aralan po yung mga nakasaad po sa information at yung mga ebidensyang inihain po ng prosecutor. So, pumayag po ang judge dahil not only because the lawyer who were present kanina po ay naghingi nga po ng ample time, si Jacqueline Roy din po and si Crescente Canada manifested during the proceeding na they will be represented by other lawyers for purposes of the pre-trial. So, pinagbigyan po sila. So, nag-agree po, hindi na rin po nag-object yung mga state prosecutor for purposes po ng pre-trial. So, in-schedule po ng judge yung pre-conference and pre-markings of evidence on September 25 po. And then yung pre-trial proper po will be on October 17, 2024 po. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, ang umano'y krimen ni Kibuloy ay gawa ng isang pure evil. Dapat daw mabulok sa kulungan ang pastor at hindi bigyan ng special treatment na ginagawa sa mga mayayaman at may kapit sa gobyerno. Dapat din daw imbestigahan ang posibleng kaugnayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatago ni Kibuloy. Pagkatapos po noon ay hiniyag po yung mga motions po na in-enter po, and motion and manifestation po na in-enter po ng mga lawyers po ng mga accused, particularly yung transfer po nila from the custodial facility to AFP since nagsubmit na rin po ng formal reply po ang AFP objecting doon sa motion po nila na i-transfer po from AFP and PNP, so dininay na po ng court yon. And then nag-motion din po ang mga abogado po ni Kibuloy na malipat po itong si Kibuloy at si Ingrid Canada doon po sa Veterans Memorial Center po sa Davao because accordingly ay meron po silang mga existing medical condition at nahihirapan po sila sa custodial facility at ang decision po ng judge po diyan ay na-require po ang PNP na sila po ay titignan po ng mga government doctors po to check po yung kanilang mga medical conditions po. Matapos ang ilang taon, muling nakaharap ng biktima na si alias Amanda, si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy kaninang umaga. Sa pagkakataong ito, hindi na sa loob ng KOJC compound sa Davao City, kundi sa korte kaugnay sa reklamong qualified human trafficking na isinampa niya kay Kibuloy at 5 iba pang akusado. June dahil hawak na nga ng mga otoridad ang religious leader, nanawagan si Amanda sa mga kapwa niya biktima ng pang-aabuso umano ni Kibuloy na lumantad at maghain ng reklamo. Ayon sa mga abogado nito, may mga iba pang biktima at complainant dati na nauna sa kanya na hinaras at bigla na lang umanong naglaho at hindi na nila alam kung ano ang nangyari sa mga ito. Nandito na po yung kaso. Sana po yung ibang biktima lumabas at maglakas ng loob. Sa sobrang tagal ng panahon na nandito ako, hindi po ako bumitaw. Lumapit kayo sa Department of Justice para matulungan namin kayo.
Diyon kaugnay ng development ngayon sa kaso laban kay Kibuloy, malakas ang paniniwala ni Amanda na makakamtan ito ang hustisya sa ginawa sa kanya kahit 10 taon na anya ang nakararaan. Inabusoan niya siya ni Kibuloy noong 17 taon pa lamang siya at ngayon ay 27 taon na. Ang naramdaman ko po talaga is sobrang saya. Kasi po, hindi ko naman po talaga ine-expect na mahuhuli siya sa tagal-tagal ng oras na nagtago siya. Kasama pa yung iba. Ayon sa mga abogado ni Amanda, walang politikang sangkot sa kasong ito. 2019 pa nakahain ang reklamo sa DOJ at ulit-ulit na dinismiss ng piskal sa Davao. At sa ilalim na lang anya ng Marcos administration, nagkaroon ng desisyon na iakyat ito sa korte. Kaso lang, natulog lang sa DOJ under the previous administration. Kaya sabi ni Attorney Domingo, paano maging politically motivated na final namin under the previous administration. Ang Department of Justice naman ay handang tumulong kay Amanda kahit na pagdating sa proteksyon tulad ng pagsasailalim sa kanya sa Witness Protection Program o WPP. So nag-rule na po ang judge po doon. So yung 4 po, particularly si Enteng Canada, si Sylvia Semanes, si Jacqueline Roy, at saka si Ingrid Canada, 4 po yan, ay they will be transferred po sa Pasig City po. Naglabas na po ng commitment order po. However, si Pastor Kibuloy po, pending resolution po doon sa kanilang motion to be checked by the medical doctors po na manggagaling na ipoprovide po ng government po ay may iwan muna po siya pansamantala sa custodial center po. Today po, mga around 1:30 to 2 p.m. po, we expect po na attend po sila ng arraignment via video conferencing po with their lawyers sa custodial center. And for all the intents and purposes, after mong matapos, hintayin din po natin kung ano ang magiging order po ng Quezon City po. Remember, nagkaroon po ng prior order ng commitment po nila sa Quezon City. So we are just assuming that the state prosecutor will also inform the court ng particularly yung RTC 106 po ng QC that the RTC 159 already issued a commitment order doon po sa 4 na malipat po sila sa Pasig City, and then si Kibuloy will remain sa custodial facility pending resolution po ng kanilang motion for purposes ng kanilang request po and motion na mag-hospital arrest po siya. Well, ang laging stand po dyan ng PNP is we will submit to the discretion of the court po. Kasi once na i-turn over na po sa kanila yung jurisdiction at sila po ang may final say, ang korte po ang may final say as to the where this accused should be committed. Whether dito po sa PNP or ililipat po sila. In this case po, yung 4 po ay meron na pong order na i-commit po sila. But again, sabi ko nga, pending yung medical assessment kay Pastor Kibuloy, he will remain it. But regardless, ang importante is gumugulong na yung kaso, na-arraign na sila, and we are confident na since ang court already took cognizance and already has jurisdiction over the subject persons of the accused, then magtutuloy-tuloy na po itong kaso po na ito. Well, it was not according doon sa ating observant doon and note taker, parang hindi naman na-discuss yung about sa security po. Ang na-discuss po is, in fact, yung naging subject po ng motion is for the motion to subject, at least to put them under hospital arrest because of their existing medical attention. Hindi na-discuss doon. At least nakausap ko yung attorney ng CIDG. I asked that question. Sabi niya hindi na-discuss yung about sa security. But ang naging contention po is about the medical condition ni Pastor Kibuloy. In fact, not only him but of Ingrid Canada po. May chance po ba na ma-extradite si Pastor? Well, I think the DOJ already issued a statement that not only in the case of Kibuloy but lahat po ng mga individual na magkakaso po sa foreign jurisdiction at meron po tayong extradition treaty, mauuna pong i-resolve muna at tapusin po yung mga kaso po nilang nandito before we can even considered about po doon sa extradition treaty po. But I understand yung DOJ po ay nagsalita na we have to honor po yung ating extradition treaty with the USA, but we have to finish o at least ma-resolve po itong mga kasong isinampa po laban sa kanila.
Yes po, yes po. I think, kasi nga, isa doon sa, in fact, nung dumating siya rito, isa siya doon sa tatlo na sinasabi natin na medyo nag-spike yung BP because understandably, from Davao, in-airlift sila dito, so pagod and also may nag-spike yung kanyang BP, but after binigyan siya nung kanyang gamot nung kanyang nurse, may kasama siyang nurse noon so bumaba naman and okay naman. So sabi naman ng doktor nung kinausap ko before leaving yung gabi na yon ay they are okay naman. So since may existing medical condition siya, particularly nga yung mataas na BP, and then regularly they are being checked po. So day 1 na nag-spike, the following days, I understand okay naman po. Ang complaint lang nila, I understand, is mainit, which is understandable naman na talagang this is not the typical environment na kinasanayan po nila. So siguro nag-a-adjust pa rin po yung katawan po nila. Not only him, but even na yung ordinary individual na from the outside is pinasok ka sa selda, you would really feel the difference in terms of the environment. So that's the way it is. Yan po yung selda po na available po sa custodial at kailangan po nilang pagtiisan po yan. Ma'am, kung PNP lang ang tatanungin, tutol kayo ng mga hospital arrest? Well, again, ang sinasabi ko po, we will submit to the wisdom of the court po. Ang court po ang magde-determine po niyan at pagdating po sa mga motion po na ito, ang may legal personality po to whether to object or conform doon po sa mga motions po ng mga defense lawyer, it should be the state prosecutor of the DOJ po, not the PNP anymore. Yes po, we expect yung mga lawyers po nila ay pupunta din po dyan para po doon sa video conferencing yung arraignment po nila. Si Alice Go, I see, sa kaso naman po ni Alice Go po ay na-cancel po yung supposedly schedule po niya ng arraignment because yung pong judge po ng RTC 109, I think RTC Capas ay wrote a letter doon po sa Office of the Court Administrator asking for clarification in terms of sino po ba talaga ang may jurisdiction in terms of Alice Guo, and the Office of the Court Administrator submitted or forwarded the reply at nagdesisyon po yung judge po ng RTC Capas po to transfer po o i-transfer po yung mga papeles po, yung mga case records po doon po sa executive judge ng RTC Capas. And eventually, in return po, yung executive judge po ng RTC issued an order para po sa transmittal po ng buong case folder po involving Alice Guo doon po sa RTC Valenzuela. So as we speak po, kahapon po ay nag-issue po ang executive judge ng RTC for the transmittal of all case record involving Alice Guo's 2 cases of violation of Republic Act 3019 sa Valenzuela RTC po. So, habang itinatransmit po yon ay wala naman pong nilabas so far na order ordering the PNP to transfer or commit itong si Alice Guo po. So, mananatili po siya sa kustodiya po ng PNP pending any issuance of order ng Valenzuela RTC po. Mas popular ito sa PNP na Valenzuela? Well, mas malapit po sa Valenzuela, but we have to understand yung dalawang kaso po na ito ay available po. So kung sakasakali pong magbe-bail po siya, we have to also remember there is an existing arrest order issued by the Senate. So we expect that this legislative process will be invoked by the Senate if and when Alice Guo will post bail po.